Galing-galing mo doon baka maipit yung manok. Ito mga kalapatis, na-wash out yung ating ano. Grabe yung bagyong Pipito. Dito po nakatayo yung ating breederan ng kalapate. Ayan, napansin nyo, ito yung breeding cage natin na nakataob na rin. Tapos yung dati nating breederan dito, ayan, na-wash out din lahat. Nakabukas ba yung pinto yung kulungan mo kagaya? Ilipat mo na doon sa harapan, so maharapan mo nalagyan. Okay, wasak na wasak yung ano, yung lock natin. Mas di mo na makita na kulungan talaga ng kalapati dito. Pati yung mga ano, mga pigeon eye dito naman. Wala na, siraan na talaga. Pagawa na tayo ng bago. Yung ano natin, yung breeder na tumaob na. Lock natin, okay naman yung nasa taas. Yung pliers lock, ito lang talagang naapektuhan yung ano, itong ating breeder's lock. Kung makapipit, mapapansin nyo rin dito. Talagang ano, na-wash out. Kita nyo yung mga puno. Wash out yung ating ano, kulungan. Hirap, hindi mo alam kung paano umpisahan ulit ayusin. Dahil natin na ano, may mga namatay tayong ibon. Pero thankful lang tayo kasi nga may mga nasave pa tayong mga kalapate dito sa breederan natin. Kasi yung iba naipit na, yung iba nataganan, yung iba inaanod na ng tubig, lumipad na. Kasi ito, tingnan nyo, buong lock natin, kinuno niya, binuwat niya pa ganun. Kabila. Kaya kung ano lang yung na-save natin, yun lang na-save natin, na ibon. Sakit pa nito yung mga hindi pa natin na-deliver na ibon. Hopefully nandito pa at may mga natira. Yung mga ibon na nabayaran, di natin alam kung kailan natin ma-upload to. Kasi for sure matagal-tagal na naman to na walang kuryente. Putol-putol yung mga wire. Doon sa tindahan ko doon, nabagsaan ng puno, na-wash out yung kubo. Siguro sobrang lakas. Nagsimula siya ng alauna dito sa lugar namin. Alauna, no, ikong ng tanghali, numapos ng alas 5 ng hapon, 5 oras na rumagasa. Sobrang baba ng hangin. Sobrang lakas, grabe. Alos tatakot talaga kami kahapon. Sobrang lakas nung bagyo. Hirap, para di mo alam kung magtuwa ka pa mag-breed ulit. Pero wala tayong magagawa, ganyan talaga. Bawi na lang tayo ulit sa susunod. Bili na lang ulit ng mga materyales. Halos lahat ng breeder ko nandun eh. Pati mga golden eye natin, pero may nasa impi kong ano, mga golden eye. Yung mga bago natin dyan Arden. Yung mga alphons natin, yung isang alphons cock natin na aksidente. Yung hen, okay pa. Yung mga ibang breeder sila breeder, okay pa naman. Yung mga inakay, almost 50% save natin. Grabe, hindi kami makapaniwala sa nangyaring ano, bagyo. Sobrang lakas. Nung umaga, nanonood pa ako sa live sa Catanduanes. Sobrang lakas sa kanila. Tapos nung hapon, parang dito na. Parang tineleport lang yung bagyo. Biglaan lang dumating. Biglaan dumaan.
Kaya ngayon ito, wala na, hindi na tayo mapapakinabangan. Talagang ka-assemble na naman tayo ng bago. Ganun talaga. Hindi natin in-expect na ganun kalakas kasi nga dito sa amin, hindi naman kami laging tinatamaan ng ganun kalakas na bagyo kasi nga may Sierra Madre kami. Pero nung bagyo kahapon, sobrang baba po sobrang baba nung bagyo. Yan. Ito yung mga na-save natin na mga tray. Sa alos ng timba atay, natapon na patuka ako. Shoutout kay Sir Ronald Gonzales sa Kalapatids. Breeder mix, ayan. Baka naman sir. Kalsa ko din yung natapon. Mga certificate natin. Sila nublog. Ito na lang ang natira. Ay sa loop natin Taga-ito na lang pero bro. Ay, ito na lang natira. Nublog sa isang certificate natin na sa dami natin certificate. Ano lang mga bigger natin. Kung na-upload natin itong video na to, pa-comment po sa baba kung saan kayong area, kung tinamaan din ba kayo ng ganito kalakas na bagyo. Yan. Bago nawalan ng kuryente dito, nakapag-post pa tayo kahapon ng yung Poracos natin. Sana may mga nag-send na rin kasi di rin natin ma-check kung may nag-send na sa Gcash. Bili natin ng mga relief goods. Sa amin, ganito yung nangyari. What if pa sa mga kababayan natin dito na tabing ilog, tabing dagat. Mas malala yung nangyari sa kanila. Pero thankful pa rin kasi nga safe pa rin tayo. Buti na lang itong lock natin medyo matibay kasi gawa nga sa bakal. Walang talaga yung mga gawa sa kahoy na mga kulungan. Ito talaga yung grabe na apektuhan. Ayan ito, pakikita ko sa inyo kung saan nilagay yung yung mga kalapati natin. Yung mga nandun, ayan, basang-basahin sila. Ayan, ayan, tumba yung mga puno dito. Saging. Wala na, grabe. Bata pa ako nung uli ko na-experience yung ganitong klaseng bagyo. So, ngayon ko na lang ulit naranasan yung ganito kalakas. Hindi ko alam kung elementary o high school ako nung time na ganito kalakas ang bagyo dito. Dito na lang natin nilipat pansamantala yung mga mga ibon. Yung mga na-save lang natin. Sama-sama na sila dito. Yung mga inakay, wala na. May inakay pa rin, nakakapisa. Ito. Ayusin ko pa ito mamaya para masubukan yung magulang niya. Kasi sama-sama rin yung mga ibang ibon dun. Wala na, hindi na namin alam kagabi kahapon kung paano gagawin. Basta may save lang sila. Importante, na-save natin yung iba. Hindi na ubos lahat. Ayan, ito. Bubong ng breeder natin. Ang sakit sa sakit. Ang sakit nung ginawa ng bagyo.